Okay. This is Rabbonic Ministry Philippines. Atin na namang bubuksan ang ating talakayan at isang pagbati. Good afternoon mga minamahal na mga kalahi, hindi lamang sa mga kapwa Pilipino kundi maging sa lahat ng uring tao na nabubuhay ngayon, na nakakalat sa buong apat na sulok ng mundo. Kapagkat kung bakit ang ating tatalakayin ay napakahalaga, sapagkat ito ay nakatuon sa kalalagayan ng ating kaluluwa. Ngayon ay March 15, Linggo 2026. Ang ating oras ay 3:52 sa oras ng Philippine Time Zone. Okay. Bakit nakatuon sa kaluluwa ang ating lagi-laging tinatalakay? Sapagkat napakahalagang bagay na malaman natin na sa mga unang aking mga episode na makikita sa aking mga nakalagay sa aking page, sa aking channel, sa Facebook, sa YouTube, at maging sa Google, sa buong mundo. Sapagkat ang kaluluwa ay siyang bukod tanging pinagkalooban ng Amang Diyos na manlilika sa buong sangkatauhan, na siyang mag-uugit ng anumang ginawa ng tao habang siya ay pinagkalooban ng Panginoon na mabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Nung pagkalooban siya ng buhay sa magitan ng binigyan ng katawan, ay naging buhay siyang kumikilos, sapagkat yung pagbibigay buhay ng ating Panginoong Diyos na may likha sa panahon na yon, na wala pang tao sa buong sanglibutan, ay kung balikan natin period of creation, gumawa siya ng tao mula sa alabok. Hindi sapat na bigyan lang ng anyong tao ang alabok, wala ring magagawang anumang kabutihan o masama ang katawan na yon,
kung hindi pinagkalooban ng tinatawag na kaluluwang maging buhay na kaakibat ang physical na katawan. Ang sabi sa Genesis ng likhain at nang magawa ng anyo ng taong galing sa lupa, ay hiningahan niya ito sa ilong. Ang Diyos ang nagbigay ng hininga, at nang mahingahan sa kanyang ilong, boom! Yun na yun, ang tinatawag na buhay na kaluluwa. Subalit hindi alam ng tao mula pa noon hanggang sa panahon na natapos na lamang ang aral ng Panginoong Jesucristo sa peryodo ng unang pagdating, ay hindi masyadong malinaw kung ano ang komposisyon ng tinatawag na kaluluwa. Sapagkat ang plano ng Diyos, kung papansinin, mula sa creation period hanggang sa ngayon, sa oras na ito, ay kung lalaliman mo ang pag-obserba at pag-analisa, merong utay-utay na pagsasawalat o paglalahad, paghahayag ang dakilang may likha, maging sa kanyang kasarian bilang Diyos. Kasarian sapagkat masasabing meron siyang kasarian sapagkat nung gawin niya ang tao sa Genesis, sinabi niya, gawin natin ang tao tulad ng isa sa atin. So, kung hindi mo naman maunawaan yan, tingnan mo na lang ang tao na ginawa niya. Ang sabi niya, gagawa ako ng taong inanyuhan na katulad ng isa sa atin. So merong masasabing may katawan ng Diyos, meron ding kaluluwa. Sapagkat lahat ng ito na nakikita dito sa pagdaloy ng panahon, mula noon sa wala pang kaayusan hanggang ngayon na ang tao ay laganap na sa sanlibutan, ay kitang-kita na ang ibig sabihin ng Panginoon hindi na mapaspasubalian na meron ang Panginoon na sangkap na anyong tao. So, ito na yon. Ano ang nasa bahagi ng tao maliban sa katawan? Ang sagot ay itong tatalakayan natin ngayon na nililinaw para ang tao ay makaunawa na sa tinatawag niyang kaluluwa. So, sa mga nakaraan na aral na binagkaloob ng Panginoon sa atin, ay maliwanag na binabanggit ng Rabbinic Ministry Philippines bilang isang mandato tinanggap galing sa Panginoon at karunungan para maisaysay ang tila baga mahiwagang lihim na hindi ibinunyag sa mga nakaraan. Ngayon ay maliwanag na madali ng unawain ng tao, which is iyan ay ang ating six senses. Nandun yan sa mga una kong
episode, mga nakatalaitay na mga episode by episode na para paghahayag. Subalit hindi nangangahulugang malaman mo na yung pala ay ang kaluluwa mo ay ang iyong six senses. Hindi sapat na manahimik ka na lang kasi nalaman mo na pala na ang kaluluwa mo ay binibigkis, pinagkakaisa ng tinatawag na major linkage na galing sa Ama, which is ang tinatawag na hiningang ibinigay sa atin. Hininga, breath, the breath of life from God mismo na ihininga sa ilong. So ang may hawak na hininga na siyang may kapangyarihan para kuhanin sa iyo o kaya mula nung isilang ka ibinigay sa iyo, lumaki ka hanggang sa buhay ka, kung buhay ka pa hanggang ngayon, ginagamit mo pa yan. Subalit merong tinatawag na kakapusan ng pangunawa sa tao. Maliban na ito na nga, ang Rabbinic Ministry ay nagbibigay linaw una muna kung ilan ang elementong iyan na nasa tao, ilang elemento, which is sinabi ko na nga na 6 senses yan, 6, 6. So bawat tao merong 6 senses, walang kulang dyan. Maging bulag ka, maging pilay ka, maging bingi ka, maging ano ang kalalagayan mo, lahat ng iyan nandiyan dyan sa iyo. Kahit yung bulag, ang kaluluwa merong kakayanan na makakita. Bulag ka lang sa physical, may diferensya lang ang iyong mata, pero sa kaluluwang kalalagayan ay nakakakita ka. So mas swerte ka dahil hindi paralisado ang iyong sense of sight kaysa doon sa bulag na blind talaga. So dahil dyan nalalaman mo na sa pamamagitan ng Rabbinic Ministry bilang mandated na tagapaghayag na direktang pinagkaloob ang wisdom, knowledge and understanding, kaya nga naihahayag ito ay iyan ang pinakamahalagang issue sa tao. Sapagkat yung panahon ng church pattern, church practices, and church knowledge ay pinagkaloob na ng Panginoon ng sapat na wala nang kulang para sa tao. Mula nang dumating ang Panginoong Jesucristo bilang tao, nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, at bumalik na siya doon sa kalalagayan na pagiging Diyos na Espiritu, Diyos na kaluluwa, na doon galing ang ating mga kaluluwa. Natalakay ko na rin yan. So balit yung tao mismo ay hindi nabigyan pansin ang kahalagahan ng kaluluwa. Ginamit pero dominante yung diskresyon ng katawan, which is parang talunan yung kaluluwa. Kusa na lang na sumasaludo yung kaluluwa sa anumang galaw ng katawan, sapagkat yung katawan ay binigyan din ng tinatawag na kalayaan na kumilos siya, mag-isip at kung ano-ano ang ganyang gagawin. Ang problema ay
hindi alam ng tao na ang buhay ng isang nilalang na tao, bawat isa at bawat tao sa buong mundo na buhay ngayon, ay itinuon lang ang sarili sa lahat ng mga physical na bagay at material. Kaya nga, aligaga o walang poknat ang kilos ng tao, masunod lang ang kanyang gusto, mga kagustuhan. Ano yon? Kung sa side ng mabuti, para sa kanyang sarili, gagawa siya ng mabuti, maging ang tinatawag na pagsusumikap na maabot ang mga anumang goal sa kanyang buhay, sa kanyang plano. Which is, sinabi ko nga na iyon ay nakatuon lang sa benepisyo ng katawan. Minus totally para sa spiritual na kalalagayan na ang kaluluwa naman ang magbibenepisyo. Bakit mahalaga ito? Sapagkat kailangan malaman ng sangkatauhan ng bawat tao na ang kaluluwa, ulitin ko, ay ang siyang bukod tanging tagapaglilok ng landas pabalik sa kanyang may likha. Ang uri na ito ay ipinagkaloob sa kanya bilang tao para alagaan niya ang karangalan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Subalit nagkaroon ng pagtiwalag ang tao na hindi alam ng mga taong buhay ngayon na merong minanang kamalian at katiwalian ang tao sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya nahatulan ng tao na mamuhay na lang siya kung anong samut-sari na lang, na kung anong makukuha ng tao mismo na mga tinatawag na mga pribilehyo, hindi na masyadong nabibigyang pansin ang takbo o ang pagsisigasig niya ay hindi na masyadong kabahagi ang Panginoon. Bakit? Doon pa lang sa dalawang taong pinagmula natin, Adan at Eva, ay naibigay na ipagkaloob na o naihatol na yung tinatawag natin ngayon na manang kamalian o pagsalangsang ng tao. So wala ka na talaga magagawa doon. Kaya nga fast forward tayo, kaya nga dumating ang Panginoon, sabi ng Bible, sapagkat kailangan meron ng literal na aako ng ating mga nagawang pagkakamali ng atin, ibig sabihin yung lahing tao, lahat yun, maski yung mga namatay na bago pa siya dumating dito sa lupa, at yung nabubuhay ngayon, pero yung mga namatay din sa panahon na siya ay naipako na sa cross bilang bayad sa ating mga kasalanan, at maging sakop na pati itong mga ipapanganak at hindi pa na ipapanganak sa panahon natin ngayon. Sakop na yan. So bakit hindi nabago ang tao sa pananampalataya, sa pangunawa, na magtataka ka bakit hindi ka na ipagkaloob yung
tunay na aral na wala na bagang kulang. Ang sagot ay meron kasing ibang istruktura na nakalagay na sa second coming lang ilalahad ng Panginoon at isasagawa. So, yung tulad ng sinabi ko kanina ay inuutay-utay lang ng Diyos sa paraang may tinatawag siyang border line of separation of time in epoch. Sandali. Iyon ang tinatawag na different period of dispensation. 4 na major dispensation na nakapaloob na inaanyuhan niya tuwing iyon ang mga dispensation na structure ang palalabasin niya. For example, saan pinagkukuhanan niya ito? Meron ang panimula para maintindihan ninyo ang tinatawag na Code of Conduct ng Panginoon. Meron cryptic code na hanggang ngayon ay pinagdidibatihan ng lahat ng mga pilosopo, religious philosopher. Hindi theologian yun na talagang sa Diyos galing, kundi inutay-utay din ng Diyos ang pagbibigay ng karunungan dyan. May rason ang Diyos at may dahilan bakit hindi niya hinayaang maglabo-labo, hindi limitado lang hanggang doon lang sa diskurso na yon, sa argumentasyon na yon, para yun lang muna ang pagsasauluhin ng tao. Nabanggit ko yung 4 major dispensation na ang code ay 4-letter code, which is yung YHWH. Doon sa 4 na yon na YHW saka H ay 4 na yon sila. Pero dumaan sa creation yon na inilagay niya para magkaroon tayo ng glimpse doon sa ano ba ang nakalalagayan, ano bang code, ano bang kahulugan ng code na yon, ay isinasawalat na yung Y ay period of creation yon. Yun ang code na letter Y sa period of creation. Humahangga yon, ang borderline niya ng first dimension na yan ng struktura ay umaabot lang sa panahon ni Moises, ni Propeta Moises. Sapagkat yung period of creation, pag-umpisa ng pag-create, paglikha, ay tinapos yan hanggang doon kay Joseph the Dreamer, yung anak ni Jacob, yung ating mga ninuno. So, pagdating kay Moses, mula kay Moses, ibinigay naman ang panibagong struktura, written code ang binigay kay Moses para meron governance para sa mga anak ng Diyos. Pero hindi rin nangyaring lalo pang ang nagkagulo nung malaman na yung written code, yung mga written structure na yon na pinapasunod kay Moses saka sa mga Israelites, mga Hudyo. Nang bago magtapos yon, dumating ang Panginoong Jesucristo na tinatawag na katapusan ng Old Testament, katapusan ng X. Yung Y tapos na,
struktura ng Y, struktura ng H, tapos na. Pasok na ngayon ang strukturang double U. Hindi W Pag sinabong W, 1 liter lang yan. V, go hit B. Pero ang W ay magkakambal sila. Dalawang U. Kaya nga double U. Ang ministry lang ng Rabbinic Ministry ang binigyan ng paglilinaw dyan. Yung W ay code nung dalawang major player, dalawang role ng first Jesus the Christ at role sa another U. Yung first U ay role na ipinagkaloob na from birth of Jesus Christ up to crucifixion. Pagkapako. So pagkapako, may lull period para sa mga propeta, mga apostoles na mangaral habang hinihintay yung pagbabalik naman ng Panginoong Hesukristo dito sa second coming. Which is, ang sabi niya, may gagawin siyang panibago sa doon pa, pagbalik niya doon sa kaitaasan, sa kataas-taasan ng kanyang karangalan, ay pag natapos niya, sabi niya sa mga apostoles, ay babalik na siya, babalikan ko kayo. Yung kayo doon, kasama na yung mamamatay na mga iniwan niya, saka itong mga buhay ngayon. Ito yung kayo, kasamahan sa kayo, yung huli na kahulihan dito na ang aabutan niya ay mga iba ng generation. Kaya dala-dala niya na yung tinatawag na finished product ng kanyang gawa doon sa kasi pag tapos na daw siya ng gawa, babalik na siya. Ang tanong, ano itong ginawa niya na i-introduce na ngayon sa second coming? Kasi hindi alam ng tao kung paano ang second coming. So, yung kaluluwa ng Panginoong may kapal, may likha, ay may gawa sa magitan din nung kaluluwa. So, yung katawan na nandito sa lupa, ang laman pa ng kaluluwang ito ay yung old pattern pa. Old pattern pa ang laman. Ano yon? Kung ano yung laman ng mga aral, ay iyon pa rin ang dati niyang binubuhay dito. Although meron na palang tinatawag na predestination structure na dapat mangyayari. Sabagkat oras na ilantad ito ng Panginoon, ibig sabihin, already done. Lahat ng dapat gawin ng Panginoon dito sa katawang ito na kanyang paglulukuban ay tapos na. Tinapos niya na lahat ng paghihirap nito bilang trial at paglilinis. Ay ito yung trabaho ng kaluluwa ng Diyos na tumarbaho din sa kaluluwa ng katawang luluklukan niya dito sa lupa. So trabaho ng katawan yan, trabaho ng Panginoon yan, kaluluwa ng Diyos, na kaluluwa ng Panginoong Hesukristo, sapagkat siya na ngayon ang balik may-ari o kaya author and finisher. Siya yung authority na Almighty God na siya bilang kaluluwa, bilang spiritong pinagmulan, mass of all spirit. Pinakawalan niya na yung gagawa ng negative na mga espiritu
At pinatitibay niya ngayon ang tinatawag na strengthening of the Holy Spirits sa tao. So ano ngayon ang kalalagayan ngayon ng pagdating ng Panginoong Jesucristo? Nung tapos na ang kanyang span of time na ibinigay niya para ilantad niya na kung sino itong may-ari ng katawang tao na ito na pinasukan niya, na pinili niya, yung tinatawag na the chosen one, na siyang magiging luklukan ng kanyang pagka-Diyos. Wala naman dala-dala siya na upuan na tronong galing sa iba yun, ibang laban ng ulirat dyan na mali. Ang luluklukan niya, ibig sabihin, tao. Iyon ang gagawin niyang luklukan, hindi upuan. Kasi pag ang kinukumpara ng magaang o mababaw na kaisipan ng tao, upuan. Trono daw na uupuan pa ng isang hari. Isip bata yun. Hindi yun naglalaman ng deep things of the mysteries of God. Kaya nga mystery. So ito. So kaluluwa na ngayon ang most prominent, profound na siyang magdadala ng galaw kaluluwa ng tao. So kaya nga importante na ang kaluluwa naman ng tao ay maagapan bago dumating sa puntong makakilala siya sa mga plano at mga design na at layunin ng Diyos. Bakit siya babalik? Bakit siya sinasabing babalik? Haka-haka ng tao, hindi pa bumabalik. Haka-haka ng tao, tanda na yung gera. Nakalimutan na ang iyan ay mga physical phenomenon lang yan. Pero yung spiritual, tumarabaho na. Nauna nang tumarabaho. Kaya nga gulat ng tao na parang pag sinabi ng Diyos na eto na. Ganon, mangyayari na iyan na yun. Walang kamalay-malay yung tao. Kaya gulat ng tao, iyan ba? Naku. Kung ano-ano ng mga bintang aligasyon ang mangyayari. Kasi sisirain na ang pangalan ng dignidad ng Diyos eh. Ibang klase kasi pag tumarbaho naman yung tinatawag na evil spirit, yung lahi ni Satanas. Ibang klase rin yan. Kung gaano katindi ang sitwasyon pagka sumagupa naman ang evil spirit, ay talagang hilong-talilong din ang taong hindi basta-basta maunawaan at hindi matanggap na pag hindi mo isama ang iyong damdamin at kaisipan ng ang iyong kaluluwa doon sa mga nangyayari, talagang pang sipang kabayo dyan sa pagkatao mo na maniwala ka doon sa mga sabi-sabi. Mas madali kang maluko sa mga bintang-bintang, mga ano-ano. So iyan ang inaagapan ngayon na kaya nga nakatuon tayo sa pag-aaral ng kaluluwa, sapagkat may konti yun, yung konting glimpse ng kung paano gumalaw ang mga plano ng Panginoong Diyos. Balik tayo sa ating buod. Ang nakatuon tayo ang ating paglalahad sa
kaluluwa ng tao. Sapagkat mahalaga na malaman ng tao na kaya palang kontrolin ng magkasamang sumang-ayon ang physical na katawan sa kayong domain o dominance ng kaluluwa. Ang problema, kaya lang hindi maturuan na magsama ng maayos yung dalawa, magkaroon ng harmonious decision, relationship, yung katawan mo sa kaluluwa mo, ay hindi mo kasi alam. Hindi mo kayang i-direct mismo kung ano ang gusto ng Diyos doon sa kaluluwa mo. Inoobserbahan ng Panginoon yan na ipinapaalam na ngayon sa buhay ng tao ang patungkol sa mga dapat gawin ng katawan ng may-aring katawan na tao doon sa kanyang kaluluwa, sapagkat meron siyang obligasyon na supilin niya ang galaw ng six senses niya. Tutulungan siya ng kalakasan ng tinatawag na pag-arok ng kaisipan malalim, damdamin man yan o patungkol sa katarungan, hustisya, na tinatawag na tamang konsensya, yung budhi. Gigisingin ng Diyos ang mga budhi ng tao, ang magandang konsensya, para maging katulong, makipagtulungan sa nais na mangyari ng Diyos sa kaluluwa ng tao. Pagkat lahat ng dapat na ibuhos na paghukom o kahatulan sa lahing tao ay may kunting pagbubukod ito, paghukom sa katawan, dahil ang katawan ay talaga namang sabi ng Diyos, sa lupa ka galing, binuo lang kita. At pag kinuha ko na ang buhay mo, nandoon sa kaluluwa mo, yung katawan mo, babalik yan sa kung anong alikabok yan, atomic and particles na galing sa lupa, balik yan doon sa galing sa lupa. Hindi mo na makikitang buo yan. Pag nabulok yan, uod lang ang kalaban. Lahat ng tao. So, ano na ngayon ang kalagayan ng kaluluwa? Inaagapan ng Diyos ng Panginoong Jesucristo sa kanyang struktura ngayon na magkadugtong, anong tawag ito? Magsabuatan yung kaluluwa sa kayong katawan, yung brain ng binigay na pagkilos ng Diyos sa tao, na magsumikap na asikasuhin ang kalalagayan pang kaluluwa. Sapagat itong kaluluwang ito yung bisel na magre-report ng ginawa mo rito sa lupa. Hindi yung titingnan ka ng Diyos at bahala na ang Diyos na bigyan ka ng Hindi ganun ang Diyos na magbigay ng basta na lang sa loobin niya. I-extract yan doon sa ginawa mo dito sa lupa. At yung may bit-bit niyan ay ang iyong kaluluwa na siyang tatayo doon sa paghatol sa harapan ng Panginoong Diyos. At hindi rin siya basta-basta maghahatol. Ipakita sa iyo yung struktura
na dapat mo sanang ginawa dito sa lupa pero binaliwala mo, kaya hindi mo alam. So yung kaluluwa mo hindi na kinabang doon. Maghiwalay na lang yung katawan mo sa kaluluwa mo, pero yung kaluluwa mo bubo, hindi idiot, inutil, walang ginawa na pabor sa iyo, sa may katawan, sa may kaluluwa, walang pabor sa kanya, bagkos nagpatumangga lang siya, pariwara lang siya dito sa lupa. So walang laman niya, pagbalik niya doon, wala siyang dala-dalang pwede niya sabihin, Lord, masigla kang nandito ako ngayon para ihatid sa iyo ang aking mga ginawa doon sa lupang kalugod-lugod sa iyong harapan. Wala kang ganun. Ang laman masasabi mo doon, Lord, nakatapos ako ng pag-aaral. Lord, naging akong milyonaryo. Lord, naging masagana ako doon. Siya lang ang tanong ng Panginoon dyan sa iyo. Yung sa akin, asaan? Magrason ka pa, Lord, ginamit ko pangalan mo doon. Panay ang cross ko doon. Panay simba ko doon. Dapa-dapa pa ako, papunta sa simbahan. Ang bibigay ako doon sa mga pare, sa mga pastor, sa mga relihiyon. May tagab. Turutot pa ako para lang paunawa sa mga tao na, ako nagbibigay. Ano sabi ng Panginoon? Hindi lahat ng ganun ang ginagawa doon ay sapat na at ikaw ay ganun ang iyong iniisip. Hindi mo alam, devoid na yung ganun klase sa pagbalik ng Panginoon na gusto niya, sundin mo siya kung ano yung struktura, kung ano yung gustong ipasunod ng Panginoon, ay iyon ang laman ng tinatawag na pananampalataya. Sa English, faith. Ang faith ay hindi mo pwedeng ipagngalandakan sa Panginoon kung yung style ng pagsunod mo ay doon na kasali na palang idinivoid na ng Panginoon doon sa pagtiwalag ng ganong klaseng struktura. Yung pa rin ang ginagamit mo, yung tiniwalag na sabi ng Diyos, ano na yan, debunk na yan, ito na yung bago ang strukturang dapat ninyong susundan, sapagkat kaya nga pinalabas ko na yung aking luklukan para maobserbahan ninyo kung ano na ang kaibahan ng gawi niya saka yung gawi ng lahat ng taong hiwalay sa aking gustong mangyari. So yun ang trabaho ng kaluluwa, baguhin ka. Huwag kang matigas ang ulo na sabihin mo puno ka ng bisig ugali mo sa relihiyon at mga kung ano-anong kinasapian mo. Tingnan mo Islamic, ang gulo na. Tingnan mo ang Israel na Judaism, magulo na. Tingnan mo ang relihiyon natin, katakot-takot na mga relihiyon. Meron tayong Katoliko, meron tayong born again, meron tayong mga anti-Christ na nagkunyari na mga kikristo. May mga iglesia na hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos. Tao lang. Paano yun? May sarili silang discretion. May sarili silang pangunawa. Ang Diyos, lalamangan mo para baga ang Diyos ng gusto niyang mangyari. Kailangan ang tao ang susunod doon, hindi yung ang tao ang naglalagay ng direksyon para sa sarili niya. Pinapalitan na ng Panginoong Diyos sa second coming ang lahat ng mga struktura kung ano-anong patutsada pa ang dala-dala. Panalangin, Lord. Pagka may disgrasya, gira, Lord ko, Diyos ko. Hindi natatanggapin ng Panginoon yung mga panalangin na ganyan.
Kasi meron na agad titingnan ang Panginoon, eto yung dapat niyang sundin. Ang inyong pananampalataya dito niyo hugutin sa ganitong pananalig. Tulad ng aking ginawa na aking luklukan. Kung saan ako nandoon, ganun din kayo pumunta ron. Ang ibig sabihin, kung ano ang ginawa ng taong ito sa pagsunod sa akin, gayahin ninyo. I-acknowledge ninyo ang taong ito na ginawa ko at analisahin ninyo ang ginawa niya at ang kanyang sakripisyo kung paano siya sumunod sa akin. Ganun ang gusto kong, masaya ako sa ganun. Hindi yung ganyan na kung ano-anong libak, kung anong paratang, paninira, batuhin yun ng kung ano-ano mga aligasyon ng mga palibasa, yung gobyerno isa ring buntot ni Satanas. Tingnan niyo na lang ang nangyari sa gobyerno natin. Naglilinis-linisan. Andyan na, bulagsak na sa ating harapan kung ano na, bangkarote na ang Pilipinas. Wala nang itatagal ito. Maski hindi dito bumagsak ang gera, ito lang economic downtrend natin, collapse na ito. Bumilang kayo ang bago o bubuto ng Disyembre, kung mabuhay pa kayo, buhay pa ang mga Pilipino. Ang economic ang babagsak dyan. Maraming wala makain na. Yan. So anong kaluluwa meron yan? So para hindi masira ang ating aral ay ayusin natin yung tinatawag natin pananampalataya sa Diyos. Inuulit ko, wala nang kabuluhan yung mga dating gawi sa loob ng kanya-kanyang religious practices and philosophy. Kahit na sabihin pang theology yan, wala na. Aminin din natin na ang theology na yan ay lumipas na. Sapagkat, tingnan nyo, anong naging pagbabago ng para sa kabutihan ng sangkatauhan? Bakit humantong sa gera? Bakit ngayon pa magkakaroon ng Third World War? Iyan ba ang nakuha natin sa pagluhod natin sa Panginoong Diyos? Kaya wag na tayong maglukuhan dyan. Sumang-ayon na tayo sa bagong plano ng Panginoon. So, alalahanin nyo, ang kaluluwa ang mananagot sa harapan ng Panginoong Diyos. So, mahaba na ang aking tinalakay. Lagi-lagi, kaluluwa ang ating pagtutuunan ng pansin. Marami pang dapat malaman patungkol sa kaluluwa. Bakit yung mismong kaluluwa ng Diyos, pinagkalooban na tayo ng mga mga binlid na mga espiritu para tulungan tayo. Which is, kung makareceive ka ng isang bottle na binlid na yan na parang alikabok, kaya na, pati ang kalangitan matutuwa na sa'yo. So, tama na muna. To God be the glory in Christ Jesus. Sa susunod nating pagkikita, madagdagan ang inyong mga pangunawa. In Jesus' most precious name, alay natin sa Panginoon ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. In Jesus' name, salamat sa Rabbonic Ministry, Lord, na pinagkalooban mo ng malalim na
pang-unawa. Because nangyari na mula sa iyong banal na salita na sinasabi, deep calls unto deep. Okay. In Jesus' name, forever and ever. Amen.